Silver Voice. Nanginig ang buo kong katawan pagkakitang muli kay Aris. Alam kong siya si Aris. Naging asawa ko siya ng ilang buwan kaya nasisigurado kong siya ang asawa ko. Pero bakit hindi niya ako kilala? Alexis Cleofe. Sino siya? 6 na taon lang ako nawala dito sa lugar na ito pero hindi ko alam na may kamukha si Aris na isang mayaman at maraming ari-arian. Hindi ako naka-attend sa dinner meeting kagabi. Nanghina ang aking katawan na para akong magkakasakit. Gulong-gulong isip ko ngayon. What happened that day? Natinag ako sa aking malalim na pag-iisip sa pagtawag ni Aling Gloria. Ma'am Carmela, kailangan niyo na pong gumayak. 30 minutes na lang po ang natitirang oras niyo para sa unang araw ng conference. Napabuntong hininga akong tumayo at nag-ayos sa aking sarili. Hinatid lang ako ni Aling Gloria sa labas ng pintuan ngunit lutang ang aking utak. Hindi ko kailangang sumama sa mga ganitong conference. Kagustuhan ito ni Daddy. Dapat siya na lang. Hindi pa nagsisimula ang meeting pagkarating ko. Napatigil ako sa pag-upo pagkakita kay Aris na nakaupo sa harapan. Walang utak ko sa laman ng conference ngayong araw. Lumilipad ang utak ko noong panahong naghiwalay kami ni Aris at pagkakalayo namin ni Asher na ibang tao ang nag-aalaga sa kanya. Hindi ko mapigilang hindi maging emosyonal. I'm almost over him. Pero bakit bigla na lang lumitaw ang kamukha niya para guluhin muli ang aking utak at puso? Lumabas akong lutang ang utak. Nagmadali akong bumalik sa aming kwarto at tinawagan si Kuya Charles. Walang ibang makapagpapaliwanag sa akin ng lahat kung hindi silang. Hello, Carmela? Bunga diya pagsagot. Kuya, bakit ka nagsinungaling sa akin? Diretso kong tanong. What? What are you talking about, Carmela? Lito niyang tanong. Huwag ka nang magpanggap, kuya. I know you knew it. Galit kong garalgal na boses na sumbat sa kanya. Carmela, please, enlighten me. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. I'm still on my meeting. You interrupt my meeting just to accuse me? I have to go. Talk to you later. Kanyang pagmamadaling inis na sagot. Aris! I saw him. Habol kong bitaw na salita sa kanya. What? Gulat na tumaas niyang boses. Tama na, kuya. Just tell me, why did you lie? Bakit, kuya? You knew how I miss him so much. Laban kong pagmamaktol. Enough, Carmela. Don't do stupid things that you will regret later. Sita niya sa akin. Stupid things? Kuya, hindi ako susukot mananahimik para sa pamilya ko. Palaban ko ding sagot sa kanya. I am already tired and I miss 6 years of our life. That's bullshit, Carmela. Listen to me. Antayin mo ako dyan at manahimik ka lang. Matigas na saad ni kuya. I won't, kuya. Sagot ko sa kanya. Shut up. Just once. Listen to me. Kung kaaway mo ako, Carmela, hindi ako magsasakripisyo para sa inyo ng pamilya mo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga ginawa ko para sa'yo? I saved your family kaya dapat kang makinig sa akin. I ruined my life just for you. I value you as my sister kaya wag na wag mo ako susumbatan na parang ako ang dahilan ng paghiwalay nyo. Don't dare accuse me, Carmela, because you don't know what hell I did just to let you all stay alive. Hindi napigilan ni kuya na manumbat sa akin. Bago patayin ang tawag ko. Nalumo ako na paupo sa sahig. Umiyak ako nung umiyak sa sama ng loob ko. I just want to help. Hindi ako lumabas pagkatapos ng conference. Baka makita ko siyang muli at hindi ko alam kung anong magagawa ko. I miss him so much that it's so suffocating to see him. Nagising ako dahil sa ingay sa labas. Dinampot kong aking relo at tiningnan kung anong oras. It's 12 noon already. Did I oversleep last night? Natatandaan ko lang ay pinatulog ko si Asher bago umorder ng beer, pilsen para makalimot sa sakit at makatulog agad. Sinapok ko ang aking ulo bago tumayong lumabas. Ilan ba ang nainom ko kagabi para tanghaliin ako ng ganito? Mommy! Tili agad ni Asher paglabas ko. Niyakap ko siya at tinalikan sa kanyang noo bago naglakad papuntang banyo. Natigilan ako sa muling paghakbang. You will not come out of this room without me, Carmela.
Yun lang naman ay kung gusto mo pang makasama ang asawa at anak mo. Unang salitang namutawi sa bibig ni Kuya Charles. Anong aasahan mo samantalang sinaktan mo din siya? Bulong ko sa akin sarili. Tumango ako at nagpatuloy na tumungo sa banyo. Bumuntong hininga ako, sumandal sa pintuan ng banyo at pinigilan ang aking paghikbi. Hinayaan ko ang pagtulo ng aking luha ng ilang sandali bago naghilamos. Narinig kong bumukas ang pintuan at may bilin kay Aling Gloria. I'll be staying at left side of the opposite room. You are staying, Manang. Bantayan mo si Carmela. Maigting niyang bilin kay Aling Gloria. Opo, sir. Sir, paano po pala si Asher? Habol na tanong ni Aling Gloria. Anong tungkol kay Asher, Manang? Lagi niya pong hinahanap si Sir Alexis. Kagabi po, umiiyak na nagising. Gusto daw niya pong makatabi si Sir Alexis sa pagtulog. Hindi ko napigilan ang aking pagtangis. Masakit sa dibdib na pati ang aming anak ay kailangan masaktan. Panginoon, bakit mo pinahihintulutan ng mga bagay na ito? Sana hindi na lang ako naging anak na may-ari ng GG Group. Baka siguro may kilayaan ako ngayon. Muling bumalik si Kuya sa loob. Anong ibig mo sabihin, Aling Gloria? Paano nagkita si Asher at Alexis? Tumaas ang boses ni Kuya na tanong. Sir, kasi po, nung pumunta kami sa mall, ay nawala po siya at si Sir Aris po nakakita sa kanya at... What? Lalong tumaas ang boses ni Kuya. Sir. Nanginginig na sagot ni Aling Gloria. Tama na, Kuya. Sagot ko sa pagkalabas ko ng banyo. Para saan pa ang pagtatago ko kung hindi naman mapipigilan? Alam mo ba kung ano sinasabi mo? Galit niyang baling sa akin. Teka, bakit sa akin siya nagagalit samantalang ako ang dapat ang nagwawala ngayon? Kuya, ano bang hindi namin alam? O ako lang ang walang alam? Bakit, Kuya? Bakit kailangang itago kung hindi naman mapipigilan? Reklamo ko sumbat sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Puntahan mo ngayon si Alexis at sabihin mong siya si Aris at anak niya si Asher. Sa tingin mo, anong isasagot niya sa'yo? Lalo nang gagalaiting galit na singhal ni Kuya na hindi ko maintindihan. Bakit ka ba nagagalit, Kuya? Hindi ba dapat sabihin mo sa akin kung anong nangyayari? Alam ko kung gaano ako kamahal ni Aris. Handa siyang mamatay, huwag lang kami magkahiwalay. Galit na sagot ko sa kanya. Pinipigilan ang pagpatak ng aking luha. Nakalimutan namin na nasa tabi lang namin si Asher. Lahat gagawin niya para sa amin ni Asher, pero bakit? Bakit kailangan maging kamukha ni Alexis si Aris? Para saan, Kuya? Para ba ipamukha sa akin na iniwanan ko siya? Na ako ang dahilan kung bakit nangyari sa kanyang bagay na yon? Bakit, Kuya? Masyadong masakit dito. Taon man ang lumipas pero nanatili ang sakit. Pagwawala ko sumbat. Tuloy ang pumatak ang aking luha na kanina ko pa pinipigilan. Dahil nakalimutan ka na niya, Carmela. Parang isang bombang sumabog sa aking pandinig. Kumuyom ang kanyang kamao, sabay umigting ang kanyang panga na sagot. Namumula na rin ang kanyang mata sa pagpigil sa kanyang luha. Nanghina akong napaupo sa sahig, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nabingi ako na walang marinig na kahit na ano habang patuloy ang pag-agos ng aking luha. Nakaramdam ako ng lungkot na hindi ko nakasabay sa dinner si Asher kagabi. Hindi rin ako makatulog kagabi. Magaan ang loob ko sa kanya at natutuwa akong kasama siya. Bawat tinis ng kanyang pagtawa at pag-iingay, kanyang masarap na ngiti ay napapawi ang kalungkutan na bumabalot sa aking puso. Akala ko pwede na kami magpakasal ni Jeka, ngunit simula nang nakita ko ang babaeng iyon na siya namang nanay ni Asher ay nagulo ang puso ko. Hindi lang pala puso ko ang kanyang ginambala, pati na rin ang aking isipan. Malalim akong bumuntong hininga bago lumabas. Kakatok sana ako sa kanilang room kaso biglang bumukas ito at iniluwa si Charles. Charles! Gulat kong usal pagkakita sa kanya. Alexis! Gulat din niyang sambit. Anong ginagawa mo sa kwartong ito? Tanong ko sa kanya. Matagal bago siya sumagot na nakatitig sa aking muka.
Nakaramdam tuloy ako ng hiya dahil baka may dumi pa sa mukha ko sa kamamadali kong lumabas. She's my sister and Asher is my nephew. Pukaw niyang sagot. Natulala akong napatingin sa kanya. Parang naparalisa ang buo kong katawan. Pakaramdam ko na sa ibang dimensyon ako ng mundo at may ganitong pangyayari. Alexis! Alexis! Yugyug niya sa akin na pagtawag. Madalas na akong ganito, nawawala sa sarili. Sorry. Napayuko kong sagot. Okay lang yun. Okay ka lang ba? Namumutla ka? Baka hindi ka pa kumakain, sabay na tayong kumain. Ayan niya sa akin. Napilitan akong sumama kahit mabigat ang aking hakbang na ayaw kong iwanan ang pintuang iyon na hindi pa nakikita o nakakausap si Asher. I am already attached with that boy. Malapit na kami matapos kumain nung mamataan kong muli si Carmela. Nakatitig ako sa kanya hanggang saan siya uupo. Palaisipan sa akin ang malungkot niyang mukha at ang pag-iyak niya. Pagkakita sa akin, higit sa lahat ay ang pagtawag niya sa akin ng Aris. Siguro kamukhang kamukha ko ang taong iyon para maging ganoon ang reaksyon niya. Ngunit sino ba si Aris? Bigla akong napatingin kay Charles. Charles, sabi mo kapatid mo si Carmela? Tanong ko sa kanya. Bakit ngayon ko lang naisip yun? Oo. Napakunot noon niyang sagot. Sino si Aris? Hindi ba ikinasal siya sa isang prinsipe ng Brunei? Muli kong sunod na tanong. Natigilan siya sa pagsubo ng kanyang pagkain na tumitig sa akin. Teka, bakit mo naman natanong? Carmela is a private person. Medyo umiba ang kanyang tono ngunit hindi nakaiwas sa akin ang pag-igting ng kanyang panga at malungkot niyang mata. Alam ko naman na may asawa na siya. I am just curious a little pero no harm. Baka makatulong pa ako sa paghahanap niya kay Aris na iyon. Siguro he is someone to be treasured, knowing she was a married person. Wala naman. I'm just curious. Why she called me Aris the other night. I'm just thinking, baka matulungan ko siyang mahanap si Aris. Why do I feel like I should keep it myself, whatever my reasons? Yumuko ako at muli kong ipinagpatuloy ang kumain habang malalim na nag-iisip. Palaisipan sa akin ang pag-ikting ng kanyang panga na hindi makapagsalita. Interesado ako kung sino si Aris at kung paano sila konektado ni Carmela. Napatigil ako sa aking pagmumuni-muni dahil sa pagyugyug ulit sa akin. Uncle Alexis! Malambing na tawag sa akin. Dumingon ako sa pinanggalingan ng boses. Sumalubong sa akin paningin ang makisig niyang maamong mukha na titig sa akin. Lumiwanag ang aking mukha na kinurot ang kanyang pisngi. Asher! Ngumiti kong sambit. Agad ko siyang binuhat at pinaupo sa aking kandungan. Uncle Alexis, kanina ko pa po kayo tinatawag pero hindi niyo po ako pinapansin. Kala ko po galit na po kayo sa akin o baka ayaw niyo na po sa akin dahil makulit po ako. Malungkot niyang turan, kasabay ng paggilid ng luha sa kanyang bilugang mata. Pinisil ko ang kanyang pisngi at hinalikan ng kanyang noo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Uncle will never get mad at you. Do you know that Uncle Alexis like you so much? Huwag ka mag-alala dahil gusto kong kasama kitang palagi. May iniisip lang ako kanina. Sabi ko sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mukha at ngumiti. Talaga po? You really like me? Panigurado niyang tanong. Tumawa ako at pinisil ang kanyang ilong bago tumango sa kanya. Yay! I like you too, Uncle Alexis. Tuwang-tuwa niyang turan. You're so handsome, Uncle Alexis. Nakakatuwa naman ang batang ito. Napakabibo at napakatalino niya. Sana anak ko na lang siya. Nakaramdam ng kirot ang puso ko sa katotohanan na hindi ko naman siya anak. Na nakikihati lang ako sa saya na naidudulot niya sa akin. Maswerte ang tatay ni Asher. Mabait at matalino siyang bata. Thank you. And you're handsome too. Kapag ako nagkaroon ng anak, gusto ko katulad mo din siya. Nakangiti kong turan para maitago ang kirot na bumabalot sa aking puso. He's someone else's child, Alexis. Mariin kong inilagay sa aking isip. Ever since I met them, my mind and soul is shaking, longing for them. Talaga po? Then be my daddy. Kasi sabi po ni mommy, my dad passed away when I am still inside my mom's belly. Bigla siyang nalungkot sa sagot. Nahabag ako makita siyang malungkot.
Napanganga akong nakatingin sa kanya. Napakabata pa niya para maranasan ang bagay na iyon. I just hope your stepfather loves you too. Kinabig ko siya at niyakap ng mahigpit habang kinikintala ng halik ang kanyang ulo. Napapikit ako dahil damang-dama ko ang sakit na nararamdaman niya. I can be your father for a while. I will be your daddy, Asher. Bigla ako nasabi sa kanya. Hindi ko din maintindihan ang aking sarili kung bakit masyado akong apektado na nasasaktan siya. The pain is excruciating. Natigilan siya at bumitaw sa aking pagkakayakap. Are you really going to be my daddy? Naiiyak niyang tanong. Hindi ko pa nasasagot nung dumating si Carmela at inawat siya. Asher, you cannot ask random people to be your daddy. That's bad. Kanyang pangaawat na turan. Biglang umiyak si Asher. No, mommy. Uncle Alexis is not a random person. Gusto ko siya maging daddy. Laban na sagot ni Asher. Kusang pumatak ang aking luha na hindi ko maintindihan at nakaramdam ng labis na kirot ang aking puso habang pinapanood ko silang nagtatalo. Pero Asher, pilit niyang pag-awat. Hindi kaya ng puso ko masaktan ng bata. Parang nagkakapira-piraso ang puso ko sa sakit kaya sumabat ako habang pinupunasan ng aking luha. It's okay, Miss Carmela. I don't have a child and I love to have one. Wala namang masamang maging daddy niya. Ang importante ay masaya siya. Hindi siya malungkot at masasaktan. I can lend my spare time to be with him. Seryoso kong sagot na nakatitig sa kanya. Nakita ko ang paggilid ng kanyang luha sa maganda niyang mata ngunit pilit niyang pinipigilan na huwag pumatak. Nanginginig din ang kanyang labi na hindi makaimik, kundi nagbigay siya ng pambasag ng ngiti. Daddy! Tawag niyang muling pagyakap sa akin. Tumalon ang puso ko sa tuwa na hindi ko maintindihan. Ngumiti ako at sinagot ang mahigpit niyang yakap. Kahit sandali lang, Asher. Mapasaya natin ang ating sarili. You always enlighten my day. Binuhat ko siya at tinala sa buffet para mamili ng pagkain na gusto niyang kainin. Ngayong umaga, magilong naman siyang pumili ng pagkain na halos kaparehas nga lang ng pagkain kinain ko. Oh, what a perfect coincidence. Charles' person-over voice. Hindi ko sinasabing hindi ako natutuwa na makita ko si Aris. Hindi lang ako komportable na nasa parehas silang hotel at magkatapatan lang na kwarto. Bakit sa dinami-dami ng magandang hotel dito sa Maynila ay sa iisang hotel pa talaga sila nang napuntahan? Kinailangan ko siyang ilayo doon kaya niyaya ko siyang sumabay sa akin na kumain pero hindi ko inaasahan na marami siyang itatanong na personal na bagay tungkol kay Aris at Carmela. Hindi ako mapakali sa kanyang pagtatanong ngunit hindi ko din inaasahan ang biglang pagdating ni Asher. Hindi naman kasi ako naabisuhan ng mas maaga na magkakilala na pala ang dalawa. Akala ko nagkita lang ng minsan. Nagpupuyos ang aking damdamin sa galit dahil sa akin nakikita. Gusto kong busala ng aking tenga para hindi marinig ang kanilang usapan at higit sa lahat, gusto kong tusukin ang aking mata para hindi ko sila makita. May asawa ko ngunit walang anak pero alam ko ang pakiramdam ng nasasaktan at natutuwa. Hindi basta pagpatak ng luha ni Aris at igting ang kanyang panga kung hindi niya iyon nararamdaman. Totoo nga ang kasabihan na malakas ang lukso ng dugo. Gustong-gusto ko silang awatin at paghiwalayin pero hindi ko kayang saktan ng kanilang damdamin. Kahit nasa kaalaman nila hindi sila totoong magkadugo. Yung bugso ng damdamin nila ang nagtutulak sa kanilang dalawa para makapag-usap ng masaya at totoong-totoo. Naawa din ako sa aking kapatid. Alam kong ginagawa niya ang lahat ng pagpipigil sa kanyang sarili. Gusto kong sugurin si Daddy at ipamukha ang lahat ng mali niyang nagagawa sa kanyang pamilya sa ngalan ng pera. At ipamukha din sa kanya na ang pamilyang meron siya ay matagal ng patay. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit marami mayayaman ang hindi masaya at napapariwara ang buhay. Dad worship money over his family. Hindi niya alam na sa loob ng kanyang tahanan ay lumuluhan na ng dugo. Konti na lang ang natitirang pasensya para hindi sumabog. Tiimbagang at pigil ang pagpatak ng aming luha ni Carmela na sinundan sila ng tingin papunta sa bangkat. Bawat kanilang ngiti ay pinipiga ang aming puso sa sakit. Nataranta akong lumapit kay Carmela sa biglaan niyang pag-collapse. Carmela,
Maagap kong tawag at pagsalo sa kanya. Kuya. Umiiyak niyang turan. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Carmela, kaya mo ito. Konting tiis pa. Tiimbagang kong pakiusap. Hanggang kailan, kuya? Hanggang kailan ako magpapanggap na walang alam at hindi nasasaktan? Hanggang kailan ako mananahimik at susundan lang sila ng tingin na nahihirapan ng ganito? Hanggang kailan, kuya? Lumalakas niyang paghikbi habang humihigpit ang hawak sa aking braso. I don't know, Carmela. I honestly don't know. Pigil kong pagpiyok na pagsagot sa kanya. Muli siyang lumingon sa kanyang mag-ama na masayang nag-uusap habang kumukuha ng pagkain. Lalo siyang napahagulhol sa pag-iyak. Sino nga naman ang hindi iiyak? Wala silang kaalam-alam na ang pagpapanggap nilang mag-ama ay isang katotohanan na hindi pa pwedeng maisiwalat. Hindi ko kaya, kuya. Hindi ko kaya makita silang ganyan. Babalik ako bilang si Lian at itatapon ko na ang Carmela Alvarez na matagal ko nang kinalimutan. Pasensyahan tayo, kuya, pero I can't live like this. Susubukan kong itama habang nakikita ko pa siya at pwede ko siyang makausap, makakasama at makayakap. Muli niyang pagtangis na nadatna ni Aris at Asher. Hey, are you alright? Nataranta at nag-aalala niyang sambit pagkakita kay Carmela na nakaupo sa sahig na umiiyak. Baka sa mata niya labis na pag-aalala. Tanging sambit ni Carmela at hindi niya kayang sumagot. Namumutla ka. You are not okay. Pinaupo muna niya ng maayos si Asher bago ako tinulungan na maitayo si Carmela. Pagkaupo ni Carmela ay agad niya itong inabutan ng tubig. Nanginginig naman si Carmela sa paghawak ng baso na nagsusumamo ang tingin kay Aris. Tanging pagtangis ng aking bagang at pagkuyom ng aking kamao ang aking nagawa. Gusto kong suntukin siya para bumalik ang alaala niya at matapos ng masasakit na tagpong ito. Damn you, Dad. This is all your fault. Hindi kami anak sa'yo kung hindi isang retirement investment. Thank you. Mainang sambit muli ni Carmela. Bumalik ako sa aking upuan at sinanyasan si Aling Gloria na kumuha ng pagkain pero mas mabilis pa sa patak ng kidlat na naasikaso ni Aris si Carmela. You need to eat. I guess you haven't eaten anything yet. Sit here at ako nang kukuha ng makakain mo. Mabilis niyang maigting nasabi bago pumihit at bumalik sa buffet table. Muling umiyak si Carmela habang nakatakip ang kanyang palad sa kanyang bibig na nakatingin sa lalaking mahal niya na mabilis kumuha ng masustansyang pagkain para sa kanya. Please, Carmela, pull yourself together. Mahina akong pakiusap. Tumango siya at sinubukang punasan ang kanyang luha ngunit hindi mapigilan ang patuloy na pag-agos ng kanyang luha. Lumingon ako kay Asher, ngunit tahimik lang itong kumakain habang nanonood sa kanyang iPad. Carmela, he's coming. Muli kong turan sa kanya. Here, eat them all. It will help you. Sabi ni Aris pagkalapag ng mga sari-saring pagkain sa harapan ni Carmela bago bumalik sa kanyang upuan. Hindi yan ang kanyang kailangan, pare, kundi ang pagbalik sana ng alaala mo. Laban ng aking utak sa kanya. This is insanely killing me. Thank you. Garalgal na sagot ni Carmela habang nakatitig sa mga pagkain na dinala ni Aris ay unti-unting pumatak muli ang kanyang luha. Mommy? Malungkot na sambit ni Asher. I'm fine, baby. Just eat. Nakangiti niyang sagot habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Sumulyap ako kay Aris at nahuli ko siyang pumikit ng matagal at nakailang lunok para siguro kalmahin ang kanyang sarili. Kung bugso nga naman ang damdamin, hindi mo mapipigilan na masaktan. May problema ba sa pagkain? Is there anything you want to eat? Kanyang tanong. Oh, no. I actually love the food and it's my favorite. Sagot naman ni Carmela na lalong napahagulo sa pag-iyak. I love the food, Alexis.
Muli niyang turan at tumingin sa mga mata ni Aris na puno ng pangungulila at pananabik. The food reminded me of the person I dearly love that I can't even have the chance to hold. Muling pumiyok at sumisinghot na turan ni Carmela bago yumuko at sinimulang tuhugin ang kanyang pagkain. Oh, I'm sorry. I reminded you something that is painful to remember. I am really sorry. Maagap naman na paghingi ng paumanhin ni Aris. Umiling si Carmela habang nakangiti. Ngiti na nasasaktan at nagmamakaawa. Pinilit ni Carmela na kumain na maayos kahit mahirap lunukin ang pagkain na nakahain sa kanyang harapan. Daddy, can you please help me peel the shrimp? Paglalambing ni Asher na nagpatigil sa amin lahat para sumubo. God, we need a break. This is excruciating. Sure, sweetheart. Maagap namang turan ni Aris at kinuha niya ang tenedor at kutsara ni Asher at pinakita kung paano balatan ang hipon gamit ang kutsara at tenedor. Tuwang-tuwa si Asher na may pagpalakpak pa bago kinintala ng halik ang pisngi ni Aris. Natigilan si Aris at lumingon sa kanya na puno ng saya bago halikan naman ang noon nito. Nababaka sa kanyang mata ang sobrang tuwa. Samantalang si Carmela ay pinipilit, nililibang ang sarili sa paglingon-lingon sa kanyang likod at sa ibang parte ng kainan. Huwag lang silang makitang dalawa na naglalambingan. Hindi ko na rin kayang matagalan pang makita ang ganito.